Hello guys, welcome to Pitstop. Here we are again. So meron tayong repair guys. Nag-deliver ba ito nung last year? So hindi ko lang alam kung December 27 ba? O 28 o 29, alin man doon. Last year to kasi nag-resume lang tayo guys. Kahapon, last Friday. Nag-resume tayo January 5. Friday po yun. So ngayon po is Saturday. Isa to sa mga na-deliver po nung last year. So, try natin i-fix po ulit. Pagkakalam po, RTX po ito eh. RTX 580. Tama po ba yung sabi ng customer? So, try natin open guys. Netro Sapphire RTX RTX 580 Netro Sapphire guys. So, try natin i-repair guys. So, see you later. Try natin muna yung disassemble. So, yun guys, try muna natin i-check yung kanyang voltage sa 12 volts reel sa PCIe at yung kanyang 3 volts reel. So, for correction guys, ang repair po natin is Sapphire RX 580. Go kanina is RTX. So, isa po siyang RX 580 Sapphire Netro. Check tayo guys ng kanyang diode mode muna tayo sa 12 volts at sa 3 volts. So, okay guys. 4 pin. 1, 2, 3, 4. 12 volts po ay sorted. 4 pin ay sorted po. Sorry, 3 pin lang pala, pang 3 pin. So, good. Hindi po siya sorted yung kanyang 12 volts sa PCIe. Yung kanyang 3.3 volt. Pang 4 pin pa atras. Backward, 1, 2, 3, 4. So, hindi rin naman po sorted. Yung kanyang system. Check po natin yung kanyang system. Yun, so hindi naman. Tapos, number 1 naman dito sa unahan. System at clock. Okay naman. Hindi naman sorted. So, try natin i-open guys. Para ma-check po natin. So, gusto na, test muna natin guys. Try natin i-test sa PC. Tignan natin kung mag-display. So guys, welcome again. So, checking tayo. 6 pin. 8 pin, nakakabit na. Nakakabit ng CHIMD. Mayroon na tayo ng miss. Naka-screw nito para hindi magkaroon ng grounded. So, try natin power on guys. RX 580 Sapphire. Display ba? Hindi nagbuboot. No display. No display guys. Sa display. So, okay. What happened? Hindi man lang umikot yung fan. Okay. So, obvious. Hindi umiinit ang GPU. Okay. Pero meron siyang Sapphire na light indicator. Meron siyang light indicator dyan. Pero hindi nagpa-power on ang GPU. So, now guys, it's about time na kailangan niya natin i-check physically. Saka, and also check natin one by one yung kanyang required voltage kung bakit hindi siya nagpa-power on.
Siyempre, lalagyan na natin siya rito. See you again guys. Lilipat tayo dyan. Guys, open natin ha. Daming screw. Napakaraming screw. So, okay guys. Resistance checking muna tayo. Okay. Masyado bang mataas? Ayan. Para makita yung ating multimeter. Balik na rin natin. Okay. Hindi ko alam guys kung alin dito ang 5 volts, 1.8 PEX, ano naman yan, 12 volts. 12 volts, alam ko ito, siyempre. Ito, 12 volts ba ito? Yan guys. So, ito 5 volts na malamang guys. Ito 5 volts. So, pag 5 volts, siyempre, kailangan nasa at least 5K pataas. So, okay. Pero 0.5 lang siya. Point lang siya guys. 0.K lang siya. Mababa yung 5 volts natin. Nasa 5K siya, pero mababa. Diba? Wala siya man lang 1K. Wala man lang siyang 1K. So, hindi pa rin natin alam kung 5 volts ba to. Diba? So, ito ohms lang. Ohms. So, possible guys, PEX to. Kasi ang PEX natin at least nasa 5 or 10 ohms siya. Pero ito ay 16 ohms. 16 ohms siya guys, 16 ohms. 5K ba? Ba't iba na, naging 5K na. Ito yan, 16 ohms siya guys. Okay. Wala lang ito. Siguro possible. Ito yung for the memory. Okay, balik rin natin. Ito yun. Ito yung coil na yan guys. Okay. Medyo makalawang na siya. Ito yung memory coil. Memory coil natin guys. At least nasa 30 to 60 ohms dapat yan. Okay. Good naman yung memory niya. Wala naman tayong shorted. So, pinakikita nyo to guys. Ano yan eh? Init. Sobrang init. Okay. Yung 12 volts niya. 12 volts. Ito. 12 volts ng EXT. Hindi ko alam kung 12 volts yan guys o 1.8. Minsan kasi nandito. Pero hindi ito 12 volts kasi ayun, naging K. Pag 12 volts kasi guys, at least nasa 12K. Ayan. Ohms lang. So, ano to? Diba? So, hindi nag-read ng maayos. Hindi siya stable. Okay. Okay. Ito, ano to? Piling ko ito ang 0.5. Ano ito yung ito ang 0.5. Ohms lang din guys. Baka PEX to. PEX to o kasi pag PEX kailangan na sa ohms lang din lang siya. Ito ay ohms lang. K. Ito K din. Ito good memory.
check natin yung kanyang mga fuse. 3. Ito, dapat 3 to ha. 5 siya, hindi masyado. Ito 6. Ito 3. Ito 5. 3. 3. Yun, pang isa. Oh, yun 3 din. Okay. Okay din yung mga fuse niya. So, eto guys, to. Itong coil na to, sigurado ako 12 volts to. 12 volts yan. Dapat nasa K ohms yan. Nasa 100 K ohms yan. Sabi yan, talagin natin dito. Talagin natin guys. Ito yan guys eh. Ito yan. Okay, sorry. Oh. 12 volts yan guys. K ba? Ayun, naging K na to. Hindi siya stable, no? Ito stable. Ito. So, tignan natin yung kanyang cord. So, tayo. Diagonal tayo guys. Yun. Ito guys. Hindi. Talaga palang grounded yun. Hindi siya stable guys, no? Check natin sa microscope guys. Physical checking tayo. Mamaya tayo mag voltage checking. Mahirap na. So yan guys, physical checking muna tayo. Start tayo rito sa harapan. Mula taas, pababa. Hanggang mapunta tayo sa dulo. Switch na guys. Nakakalawang na. Water damage kaya to. So sabi kasi ng customer, hindi siya nag-display. Ano na ito eh, MOSFET na integrated na ng driver. Nagumit siya oh. Nagumit. Possible. Corrupted to. Siya may mga magkadikit-dikit na lang sa dumi. Resistor. Maganda itong design ng board na ito kasi may mga test points siya. Na madali ma-check, no? Sana ganyan lahat ng board. Tulad nito, may test points siya. Punta pa ganun na, okay? Sana ganito. Yung mga board, dali ma-check yan. So far, wala pa tayo nakikitang obvious na may sira o mayroong corroded. Nakita lang natin, madumi lang siya.
Madumi lang. Yan, madumi lang. Ano tayo guys? Voltage checking muna tayo. Okay. Guys, voltage checking tayo. Naglabis na ako guys kasi baka maligyan mo pa yung problema ko. Power on natin, i-bench natin. Uminit ang GPU guys. Uminit ang GPU. What the hell? Uminit ang GPU. So body checking tayo, uminit ang GPU pero mabilisan to guys. Anong meron? Kanina wala, di ba dead? Ngayon meron na. Ano ba to? Okay, wait lang. Patay pala. Okay. On. So, meron tayo ditong 0.4 voltage. 0.4. 0.4 to. Meron tayong 0.471 dito. Dito kaya. On. On off lang ako guys. 5 volts. Correct. 5 volts. So may 5 volts tayo. Good. Good sign yan. Meron tayong 5 volts. May 5 volts tayo guys. 5.5. Tayo dito guys. On natin. Mabilis lang. Hindi stable ang 12 volts natin dito guys. Yun. Hindi stable na. Tumatagos ba? Okay. 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 So meron tayong 11.74 volts dito sa tatlong fuse. Wala pa tayong 1.8 guys. So tignan natin itong isang coil na to sa likod guys. Ito. Kung meron itong volt. Ano bang voltage guys? Saan yan? Double check ito. Ito. Check natin yan. Ito. Yan. So ground. On natin ulit. Pabilisan lang. Kasi para hindi bugbog yung ating GPU. Walang pan. So, anong voltage? Wala tong voltage. Wala. So, 0.638 volts lang siya. 0.638 volts lang siya. So, ito yun. Ito. Tignan natin ito. Ito siya. Ground. On. Oh, dapat 12 volts to. 10.46 volts lang siya. 11.60 volts lang siya. 11.60 volt lang siya. Check natin yung kanyang ano guys, kanyang BRM section kung may voltage. So bilisan lang din natin. Ito yun.
Yung capacitor na lang, tignan natin. Kung mayroon ba. 0.766. 0.766. Okay. Okay. 0.760 lahat to. Okay. So, walang 1.8 pero umiinit ang kanyang GPU. So, check natin itong memory, guys. Check natin ito. Ito yun. Anong voltage yan? Okay, power natin. Power. 0.9 volts lang. 0.916 volts. 0.916 volt ang memory. So, wala si 1.8 pero may init ang GPU. So, asan si 1.8? Okay. Pause ko muna, guys. Wait, guys. Meron pa pala dalawang coil dito. Ito coil din to eh. Ito coil din yung dalawang yun. Dalawang coil pa rito. Check natin kung ano ang voltage nyo. Check natin lahat para hindi tayo magkakulay. Mamaya natin i-check yung mga ibang part. 11. So ano rin to? 12 volts PXT supply. So what now? 1.8. Alam ko meron pa isa dito parang wait guys, check nga natin yung pan. Kanina hindi umikot yung pan guys, diba? Ngayon, try natin i-check to. Paano ba? Dito. Ito. Ayan. Try natin sandaling i-power. Hindi ko natin i-ikot yung pan. Hindi umikot yung pan. Dahil siguro, hindi pa niya namimit yung required temperature ng GPU kaya di siya namiinit. Diba? Kasi kung makikita nyo guys, ito yung aking power bed. Kumakain siya ng amperahe. Nakikita nyo. Oh. Diba? Meron siyang 82. Ibig sabihin, umiinit siya. Kumakain siya ng amperahe, nagpa-power on siya. Pero kung hindi talaga umikot yung fan, kasi wala siyang display kanina. Diba guys? So, ito yung kinuha kong picture. So, bawat tine-check natin yung test point ng kanyang voltage. Lalagay ko para meron tayong review. Hindi tayo pa ulit na sundot ng sundot sa board para hindi magulpe. Ayan. So, yun, that's it guys. Hanapin natin sa 1.8. So guys, ito na. Checking natin. Upon checking ko, off the camera, ito yung responsible nating chip. Yung chip na GS7103. 102 ba? 103. Basta itong chip na to. So, problem guys. Try natin ipakita sa inyo. Dito, merong 3.2 volt, 3.2 volt, wala siyang 5 volt. Ito yung voltage in niya. Voltage in. So, ito yung voltage out niya, yung pin number 6. Pin number 6 voltage out niya. Walang 1.8. Ito, 5 volt, walang VCC in. O ano. So, ito meron tong 3.3 volt.
So, pakita ko sa inyo guys, power on na. Ano lang natin ha. Mabilisan lang. Ito, pin number 1 and 2, magkaka-connect lang naman yan. So, meron siyang 3.2. So, makita sa multimeter. Off ko ulit. So, ito guys, 3.3 din to. So, meron siya guys. So, yun guys. Off ko ulit. Off ko lang yan guys ha, ulit ha. Para hindi, ito yung 5 volt guys. On ko ulit guys ha. So, wala. 2.8. 0.0 lang siya. 0.0 pati ito. 0.0. Patayin na natin guys. Wala siyang voltage. So, ang nangyari dyan guys, switch ko lang ha. Ganito yan dapat. Upon checking ko guys, gumawa na ako ulit ng diagram. Naghahanap din ako, nag-search din ako guys ng diagram niya. Ito. So, dapat guys, si pin number 4, yung BGG, na 5 volts dapat yan. Upon checking ko sa ibang schematic, 5 volts dapat ang pumapasok sa 4. Tapos lalabas siya dito sa 6 na 1.8. So walang 1.8. Walang lumabas na 1.8 guys. So kung titignan natin, ito yung ginawa ko guys. Ito yung responsible. So guys, itong tatlong to, meron siyang 3.25 volts. Ito X, walang lumalabas. Sa 6 walang lumalabas. Ito yung output. Ito yung voltage in. Hindi ko lang alam kung anong purpose nitong 3.2 nito, bakit siya meron. So guys, kailangan natin mapalabas yan, yung 1.8 dito. So kaya may lumalabas na voltage guys, pero napakababa nun. 0.0 pa, 0.020 something. So kailangan magkaroon ng voltage to guys, saka to. So try ko i-check guys behind the camera o off the camera guys, kasi hahaba tayo. So at least alam na natin yung problem guys. Ito ang responsible, si GS7103. So ayan guys. So guys, upon checking natin guys, bakit walang 5 volts na pumapasok sa 4 pin, yung GS something na yun, GS blah blah blah. So upon checking natin guys, ito yung likod. Ito yung kanyang mga power reels na butas-butas. Sinundan ko lang guys dito, nakita ko to sa likod. So luckily guys, meron akong hinugutan sa ibang board na kaparehan nito. Identical siya, same na same din yung kanyang marking code. So good for that. So pinalitan ko guys, good news guys, upon po nang napalitan natin yan, upon checking po natin sa kabila, dito po, itong ating ito po, yan, upon checking po natin sa GS7103 na yan, nagkaroon na guys ng voltage. So guys, check nyo, mabilisan lang ulit tayo guys, kasi umiinit yung kanyang process, yung kanyang GPU, kasi baka malagdagan yung problema natin. So ito guys, kanina guys, mapapansin nyo, wala itong 5 volt, ito 1.8. Pinalitan ko lang yung guys, hindi ko alam kung anong klaseng chip yung guys, hinugot ko lang sa ibang board yon. So mahirap kasi walang schematic guys. Makikita nyo guys, tingnan nyo yung multimeter natin, may 5 volts na siya guys, tapos may 1.8 na rito. Diba guys? So ngayon guys, try natin. Tapos guys, mapapansin nyo, tumaas na yung amperahe natin. Kanina nasa 8 lang yan, diba guys? Tumaas na siya. Nasa 0.80 lang yan. Ngayon papatayin ko guys, baka umiinit na eh. Ha? Patayin ko lang guys. So, pinatay ko na guys. Ito yung ating GPU. So yan yung, ito yung, hindi siya responsible guys. Hindi pala siya ang responsible kasi nagre-receive lang siya at maglalabas lang siya ng 1.8. Ang responsible guys, ito. Hindi ko alam guys kung anong klaseng hindi ko alam guys kung anong klaseng chip to guys. Itong pinalit natin. Ito to guys, nagkalat na ako. Saan ba? Ito ba yun? Yung likod niya. Ito. Ito yan guys. So, ito yung responsible guys. Hindi ko alam kung anong klaseng chip yan. Humugot lang tayo isang motherboard. So good. So now hindi pa tayo pwede magsaya kasi hindi pa natin natitest kung may display sa guys.
So, try natin guys i-check kung may display na siya. Ha? O, try muna natin guys i-check yung voltage niya isa-isa. Kung tama na o yung proper required na voltage niya ba, enough na yung required voltage niya para magkaroon siya ng display. Doon muna tayo guys. Check muna natin yung guys. Okay? Guys, checking tayo ng voltage niya ulit. So far, meron na tayong 1.8 dyan sa GS107 blah 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 na yon. So, check tayo, on and off tayo ulit for checking para hindi magulpi yung ating processor. Lagyan natin ng thermal pad para hindi masyado uminit. So, checking na tayo guys. Saan tayo mag-start? Start tayo sa gaya ng ginawa natin. So, wait lang. Hindi nyo nakikita pala ang ating multimeter. Nakikita ba? Skip kasi tayo ngayon dito guys. Tsaga-tsaga lang. Okay, on off tayo. On off. On natin. First, check natin to. Meron tayong 0.898 volts. So, off tayo. Okay. Check natin 5 volts. Siyempre, 5 volts pa rin to kayo na. So, ito yung kailangan natin ma-check eh. Itong dalawang to. So, hindi ko alam kung alin dito ang memory. So, malalaman natin ngayon. Sa likod tayo. Nakikita nyo ba guys? Nakikita nyo ba? So, okay. Lagyan mo natin itong ating ground. Okay, on tayo. Dito muna tayo sa memory. Hindi ko alam. Oh, 1.5 guys! Memory nga to. 1.5. Ito nandito sa taas. Memory to. 1.586. Itong isa guys 0.946 na siya. Hindi ko alam kung ano yan kanina. So off natin guys. So good. So ibig sabihin guys, meron na tayong required voltage para mag-display o mag-power on ang GPU. So try, it's about time na guys na try natin siyang i-check sa CP kung magpa-power on. Pero before of that, try muna natin linisan guys kasi madumi. Yung mga flux kayo na, linisan natin yung guys. So, see you later guys, linisan natin. So guys, try na natin test. Tuyo na siya. So yun guys, sambalin natin. Mayroon lang punit na thermal pad dito. Palitan na natin yan. Okay. Okay, pinalit ko. Ayan guys, the moment of truth. Power on na natin. Ito yung ating Sapphire RX 580 Metro. Power on. Okay. Yun, space siya.
Guys, so nag-boot na up na siya, nag-display na, kaya niya mag-boot up with OS or Windows. Next guys, yung ginagawa ko dyan, pupunta ako sa control panel. Control panel guys, check ko sa device manager kung nadidetect ba yung unit. So nadidetect ba, so punta tayo sa display adapter. Yun, nandito siya guys, Radeon RX 580 series. So after nyan, kine-check ko yung properties kung ano ba, yun. Kasi minsan makikita natin dito naka-error, may error siya. Code 43, 45, ito guys, this device is working properly. So after yun guys, na-try kong i-update. Naka-Windows 10 naman tayo. So the best driver for your device is already installed. Okay, excellent. Okay, good. After lang guys, sineset up ko naman dito sa AMD. Kung AMD siya, set up ko sa AMD Software Pro Edition. Click mo lang yan guys. So yun, lalabas dito guys, performance. Punta ka sa performance, tapos tuning. Tapos, i-disable natin guys yung zero pan. Yung 0 pa RPM niya. So, paano yon? Punta ka lang dito guys, custom mo. Tapos, click mo to, enable mo. Para lumabas itong dalawa. So, makikita mo dito guys, yung 0 RPM natin, naka-enable. So, kailangan guys, i-disable natin yan. So, pag i-disable natin yan guys, ito naka-0 to guys, mapapansin nyo, iikot na yung pan. So, yan guys. So, mapapansin nyo guys, naka-RPM tayo 0. After yun guys, apply changes mo lang dito. Yan. So guys, meron na. Meron na siyang, umiikot na yung pan. 7, 8, yan no. 812 RPM na siya. So, after nyan, X mo lang. Umiikot na yung pan yan. Mapapansin natin dito, umiikot na yung pan. Tapos, punta tayo sa pan mark. So, pan mark tayo guys. Okay, GPU-C. Tignan natin kung nadidetect ba kung 8 gig yata to. Alam ko 8 gig to guys eh. 8 gig. DDR5. Ito tama. GDDR5. 8 gig. Ito guys. 8 gig siya. Memory type. DDR5. MB size. Ito 8 gig. So, manufactured by AMD. So, ayan guys. So, ready na tayo. So, ngayon guys, try natin i-check yung, punta tayo sa sensor. Check natin yung ano niya, temperature, 44. Yung kanyang temperature, RPM natin, yung span speed is 870, yung 800 plus. Yung temperature natin, 38, good. Normal naman siya. So, ito guys, try natin 5 minutes. 5 minutes muna tayo guys. Stress test tayo guys. 5 minutes tayo. Okay. 5 minutes stress test tayo guys. Okay. Monitor natin. Ayan guys. Monitor tayo. Okay. Tumataas. 7. Palabasin natin to para makita natin to. Okay. Ang max natin is 82. Sabi dito, ang max natin ay 83. 83 lang tayo. So, try muna natin guys i-off. I-close natin yung ating pan mark. X natin stress test kasi nasa 80 plus na kagad siya eh. 83 na yung max natin eh. Baka mamaya magkaroon ng baka mag-corrupt. Try muna natin i-support guys yung lagyan natin ng pan, yung ating video card. Try muna natin. Close muna natin itong ano natin guys, itong ating stress test natin. Okay? Popost ko lang guys ha. So yun guys, try natin lagyan ng pan.
Tapos, lagyan natin support pan natin guys. Maingay. So, yun guys. Inalagyan ko kasi ng pan guys. Ito. Para support dun sa overheating. Ito guys, pag nag-blackout to or shutdown, habang ini-stress test natin, ang problem niya is yung kanyang memory. Pag mababa ang kanyang temperature. Pero pag mataas ang temperature niya at nag-shutdown siya, ang problem niya is yung GPU. Para ma-isolate natin yung problema guys. So power on ko na yung ating fan. Maingay nga lang to. Ayan guys. Yung support. Sinuto ko guys sa GPU para mabawasan yung kanyang init. Ngayon mag-stress test tayo guys. Yan, bumababa yung kanyang temperature. Ayan. Kanina 38 yan guys. Try natin ngayon stress test natin. Pagpatuloy natin. Safe tayo guys. Malaman natin kung saan yung problema. Isolate natin. 70. Kanina 80 kagad. Diba guys? 80 kagad. Ngayon 72. Try natin hanggang 5 minutes or 10 minutes guys na mayroong fan. Then guys, naka 6 minutes na tayo, more than 6 minutes na tayo nag-stress test. Okay. More than 6 minutes. So ayan guys, more than 16 minutes na tayong nag-stress test. More than 6 minutes. So, temperature natin is 83. Nag-82. Pero hindi bababa ng 81. Maganda sana kung bababa ng 81. Tumataas siya ng 84, 83, 82. Bababa siya. Tapos, babalik ulit sa 84, 83, 82. Ganyan lang siya. So, ngayon guys, try naman natin gamitan ng Bali Benchmark. So, okay, enough na yan para sa stress test natin. Proven na walang problem yung kanyang GPU. Walang GPU chip, wala rin problem yung kanyang memory. So, ang problem siguro nito before guys, kaya siya nasira, yung kanyang temperature, nag-overheat. So, balance benchmark tayo guys. And so, try natin guys Extreme HD. Run natin. Ayan guys. Loading. Okay. Try natin benchmark. So, ito guys, try natin hanggang 18 scenes. Try natin hanggang makapunta tayo ng 18 scenes. Tapusin natin yan. Check tayo temperature. 57 yung temperature natin guys. 57. Okay. Naka ilang scenes na tayo. Okay. Okay guys, 16 scene na tayo. 17 na tayo. So, guys, nakatapos tayo. Okay, ito yung ating report. Ito yung Radeon RX 580 series natin. Okay. FPS natin 54.3, score natin 2278, maganda yan. Max natin is 107.3, good, maganda.
Maganda yung report niya guys. So tingnan natin yung temperature. Check natin yung temperature niya guys. Temperature natin ay 56 lang. 55, 56. Okay, good guys. RPM natin. Okay, good. Pinatay ko na guys yung pan na nandito. Pinatay ko na yan kanina para nagana tayo. Mga nasa, ano pa tayo, sa bago mag-start tayo ng Bali Benchmark. So, good guys. Now guys, try natin ng games. Ano ko lang. Games tayo guys. Try natin mag Dota. Dota to tayo guys. Yan guys. Dota to tayo. Guys, test na natin siya sa gaming. Ang temperature niya ngayon ay 53 Celsius. So, start pa lang tayo ng games guys. So, pause muna natin. Babalik tayo mamaya dyan. So, yan guys. 36 minutes na. Yung games. Okay naman. So, yung kanyang temperature. Ang temperature niya ay 68 Celsius. Tapos, ang kanyang settings guys ay naka higher than medium gaming. So, tinry ko kayo na itong best looking. Smooth naman din yung games. Pero, mas pinaka-smooth to pag nandito sa pinaka above medium game, middle game, above middle game. So, yan. So, yan guys. So, okay naman yung games guys. Bakbakan sila guys. Dead kasi ako. Classic zero ako eh. So, yun. Buhay na ako guys. So, mamaya ulit ha. So, yan guys. Almost 40 minutes. Yan, almost 43 minutes. Nanalo po kami. So, ang kanyang temperature guys ay 58. Yan, 58 or 60, ano man yan. Okay lang, smooth pa rin. So, yan siya. Pumasa na siya sa kanyang stress test, sa games. Almost 43 minutes guys. So, see you later guys. Thank you very much. Thank you for watching. God bless po. Bye-bye you.